Hindi mo ba naintindihan? Maricel, you're just a glorified maid in this house. Nakakasawa na ang pagmumukha mong laging amoy kusina sa harap ng mga bisita ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na punyal na bumaon sa aking dibdib. Mas matalas pa sa anumang kutsilyong hinahasa ko araw-araw sa loob ng 6 na taon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa bigat ng mamahaling pinggan na naglalaman ng paborito niyang niluto. Ang singaw ng mainit na ulam ay pilit na dumadampi sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito nagawang painitin ang nanunuyot kong puso. Lumingon ako sa paligid, ang sala ay puno ng tawanan at kislap ng mga alahas ng mga panauhin ni Adrian. Doon sa gitna ng karangyaan, nakatayo ang aking asawa, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin sa hirap at ginhawa. Ngunit ang tingin niya sa akin ay wala ng bakas ng pagmamahal, kundi purong pandidiri. Sa tabi niya ay nakatayo si Clarice, ang kanyang sekretarya na kung kumapit sa kanyang braso ay tila ba siya ang tunay na may-ari ng tahanang ito. Ang bawat butil ng pawis na tumulo sa aking noo habang nagluluto ako simula pa kaninang umaga ay tila naging lason. Ipinagpalit ko ang marangyang buhay sa mansyon ng mga Villanueva upang makasama siya sa maliit na apartment noong nagsisimula pa lang kami. Tiniis ko ang maghapon sa palengke, ang pagtitipid sa bawat sentimo, at ang pagtatago ng aking tunay na pagkakakilanlan upang hindi siya makaramdam ng liit ng pagkatao sa harap ng aking yaman. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay nauwi lamang sa ganitong paghamak. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Nais kong sumigaw. Nais kong itanong kung nasaan na ang Adrian na nangakong poprotektahan ako. Ngunit walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking pagkawasak. Ang hapdi sa aking lalamunan ay naging isang matinding bara na hindi ko mailunok. Dahan-dahan kong ibinaba ang pinggan sa lamesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Napansin ko ang aking mga kamay magaspang. May mga bakas ng paso mula sa kalan at wala ng kislap ng kahit anong alahas. Ang aking singsing sa kasal ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa aking daliri. Adrian, birthday ni Mama bukas. Akala ko ba ang mahina kong pagsusumamo, umaasa na kahit kaunti ay may matira pang respeto sa kanyang puso para sa aking mga sakripisyo sa kanyang pamilya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Adrian. Isang tunog na hindi ko kailanman inakalang magmumula sa kanya. At balak mo pang magpakita sa kanila na ganyan ang itsura mo. You're an embarrassment, Maricel. Just go back to the kitchen and stay there. Huwag mo kaming hiyain ni Clarice. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pagtitimpi ay tuluyang naputol. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tawanan ng mga tao ay naging isang malabong ingay sa aking pandinig. Tumingin ako kay Clarice, na ngayon ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing siya na ang nagwagi. Hindi ko na namalayan ang dahan-dahang pagpatak ng luha sa aking pisngi. Hindi ito luha ng panghihina, kundi luha ng isang paggising na huli na ngunit kailangan. Sa loob ng 6 na taon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking pera na dumaan sa mga pekeng investor para lamang mapalago ang kanyang negosyo, ang aking oras, at ang aking dangal. Tumalikod ako at naglakad patungo sa dilim ng pasilyo ng aming bahay, ang bahay na ako ang bumili, ngunit pangalan niya ang nakatala. Bawat hakbang ko ay tila paglayo sa isang panaginip na naging isang bangungot. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagtatawanan sa aking kamangmangan. Pumasok ako sa ating silid at tinitigan ng isang lumang litrato namin noong kami ay ikinasal. Ang Maricel sa litratong iyon ay puno ng pag-asa. Ang Maricel na nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang estranghero na may basag na kaluluwa. Hinawakan ko ang aking dibdib, kung saan ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka. Hanggang kailan ko ba kayang lunukin ang abo ng sarili kong pagsisikap, kung ang lahat ng aking ibinigay ay itinuring lamang na basura? May halaga pa ba ang manatili sa isang lugar na hindi na ako kinikilala?
Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng party sa labas. Sa gitna ng aking pag-iisa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang sumpa na ayaw akong tantanan. Hanggang saan aabot ang iyong pagtitiis bago mo mapagtanto na ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siya ring unting kumikitil nito. Layasan mo na ang bahay na ito, Maricel. Wala kang puwang dito sa piling ng mga taong marangal. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Mas nakakabingi pa kaysa sa kulog na nagbabadya sa labas. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na lalagyan ng gamot, ang gamot sa alta presyon na palaging nakakalimutang inumin ni Adrian kapag pagod siya sa trabaho. Kahit sa gitna ng kanyang pang-aalipusta, ang kapakanan pa rin niya ang tanging tumatakbo sa aking isipan. Ngunit ang lalagyan ay mabilis niyang tinabig. Dahilan upang magkalat ang mga tableta sa sahig. Tila mga butil ng pangarap na hinding-hindi na muling mabubuo pa. Adrian, gabi na? Umuulan sa labas. Saan ako pupunta? Ang aking tinig ay halos isang bulong na lamang, gumaralgal sa tindi ng emosyong pilit kong ibinabaon. Wala akong pakialam kung sa kalsada ka matulog. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinaktan mo si Clarice. Ang babaeng mas higit pa ang halaga kaysa sa 6 na taong pananatili mo rito. Marahas niyang hinawakan ang aking braso at kinaladkad ako patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa aking laman. Ang sakit ng kanyang pagkakahawak ay wala sa kalahati ng hapdi na nararamdaman ko sa aking lalamunan habang pilit kong pinipigilan ang paghagulgol. Sa harap ng malaking pintuan ng mansyon, naroon si Clarice, nakasandal sa pader at may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang aking pagkapahiya. Walang bakas ng sugat o sakit sa kanyang mukha. Kabaligtaran ng kanyang isinumbong kay Adrian kanina. Ang lahat ng ito ay isang masamang palabas, at ako ang napiling biktima. Ito ang para sa iyo, Maricel. Nakakalokong sabi ni Clarice bago ako tuluyang itulak ni Adrian palabas. Bumukas ang pinto at sinalubong ako ng marahas na hangin at ang unang buhos ng ulan. Ang lamig ng tubig na dumampi sa aking balat ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking katawan. Ang tunog ng pinto na marahas na isinara ay tila isang hatol ng kamatayan sa aming pagsasama. Nanatili akong nakaluhod sa semento habang ang ulan ay unti-unting binabasa ang aking manipis na duster. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang bigat ng aking dibdib ay tila isang dambuhalang bato. Ang sakit sa aking lalamunan ay naging isang matinding ubo na may kasamang lasa ng kalawang dugo. Doon ko lamang napagtanto na sa gitna ng komosyon kanina. Ang aking longgok ay tumama sa matigas na kanto ng lamesa. Ang bawat paghinga ko ngayon ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Pinilit kong humakbang palayo sa gate ng mansyon na dati kong tinuring na tahanan. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahalo sa aking mga luha. Anupat hindi ko na malaman kung alin ng tubig mula sa langit at alin ng pait mula sa aking mga mata. Ang dilim ng kalsada ay tila naging isang malaking bibig na handa akong lamunin. Diyos ko, bakit tanong ko sa gitna ng katahimikan ng gabi? Ngunit ang tanging sumagot ay ang dagundong ng kulog. Sa gitna ng aking paglalakad, naramdaman ko ang unti-unting paghina ng aking mga tuhod. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay naging malabong mantsa na lamang sa aking paningin. Nararamdaman ko ang pag-agos ng mainit na likido mula sa aking bibig. Kasabay ng malamig na tubig ng ulan. Napasandal ako sa isang pader. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking dibdib. Natila ba kaya nitong pigilan ang pagkalas ng aking huling hininga? Sa aking malabong paningin, napansin ko ang isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan na dahan-dahang papalapit sa akin. Hindi ito ang karaniwang sasakyan na dumadaan sa subdivision na ito. Ito ay isang itim na luxury car. Tila isang anino na lumilitaw mula sa kailaliman ng gabi. Ang tunog ng gulong sa basang semento ay unti-unting tumigil sa aking tapat. Sa gitna ng aking huling lakas, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan.
Isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang lumabas at tumapak sa putik. Hindi alintana ang dumi. Isang malaking payong ang bumukas, na tila isang kalasag na humarang sa ulan na tumatama sa aking mukha. Senyorita Maricel. Ang boses na iyon ay pamilyar. Isang boses mula sa nakaraan na matagal ko nang ibinaon sa limot. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking malay, naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan. Isang matipunong braso ang bumuhat sa akin. At ang huling amoy na aking nalanghap ay ang pamilyar na bango ng sandalwood at lumang papel ang amoy ng aking lolo. Con has lived long enough for others. Now, you will live for yourself. Ang mga salitang iyon ay tila isang pabulong na panalangin na pumasok sa aking diwa bago ang lahat ay maging itim. Sino ang mga taong ito na tila matagal nang naghihintay sa aking pagbagsak? At ano ang mangyayari sa pamilyang Castillo kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila sa gitna ng ulan ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong maaari silang durugin sa isang pitik lamang? Iwanan mo na ang lahat ng sakit sa labas ng pintuang ito. Maricel, dito. Wala nang makakasakit sa iyo muli. Ang tinig na iyon, bagamat may katandaan na, ay nagtataglay ng awtoridad na tila kayang patigilin ang pag-inog ng mundo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hindi na ang madilim at basang kalsada ang tumambad sa akin, kundi ang isang kisaming gawa sa purong nara, na may mga ukit na tila mga pakpak ng anghel na nagbabantay sa aking pagtulog. Ang bango ng sariwang jasmine at mamahaling pabango ay humahalimuyak sa hangin, malayo sa amoy ng usok at mantika na nakasanayan ko sa loob ng 6 na taon. Naramdaman ko ang lambot ng telang seda sa aking balat. Ang bawat kumot na nakabalot sa akin ay tila isang yakap na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Sa tabi ng aking kama, nakaupo ang aking lolo, si Don Saturnino Villanueva. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng higpit, ngayon ay basa ng luha habang nakatingin sa aking mga pasong kamay at sa namumutlang mukha. Pilit akong bumangon, ngunit ang kirot sa aking dibdib ay agad na nagpaalala sa akin ng malupit na katotohanan. Hindi ito panaginip. Ang bawat pasa sa aking katawan ay mga selyo ng aking katangahan. Tumingin ako sa salamin na nasa harap ng kama. Isang estranghero ang nakatingin sa akin, isang babaeng may gulugulong buhok, namamagang mga mata, at isang espiritong tila unti-unti nang nauubos. Lolo? Ang tanging salitang lumabas sa aking nangangalit na lalamunan. Ang boses ko ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Hush! Apo, you're home. The Villanueva heiress is finally back. Mahinahong sabi ni Lolo habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi ko akalaing ang apo ko, na pinalaki ko sa ginto, ay magtitiis sa ganitong uri ng buhay para sa isang lalaking walang utang na loob. Tinitigan ko ang aking daliri. Naroon pa rin ang manipis na gintong singsing, ang simbolo ng aking panunumpa kay Adrian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang singsing na ito ay hindi na tanda ng pag-ibig, kundi isang mantsa ng aking pagkakamali. Dahan-dahan, sa kabila ng hapdi ng aking mga daliri, hinubad ko ang singsing. Ang tunog ng pagbagsak nito sa kristal na lamesa ay tila isang malakas na kampana na naghuhudyat ng aking paglaya. Ayoko na, Lolo. Ayoko na ring maging bulag, sabi ko, at sa pagkakataong ito, ang aking tinig ay hindi na nanginginig. May isang uri ng lamig na bumabalot sa aking puso, isang yelo na hindi kayang tunawin ng anumang pagsisisi ni Adrian sa hinaharap. Tumayo si Lolo at iniabot sa akin ang isang makapal na folder. Lahat ng puhunan na palihim mong ipinadala sa kumpanya ni Adrian Castillo ay nakatala rito. Isang tawag ko lang, Maricel. At babagsak ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng isang gabi. Ang tanong ko ay ito, handa ka na bang bawiin ang lahat? Hinaplos ko ang mga papel. Ang bawat numero sa dokumentong yon ay kumakatawan sa aking pawis. Sa aking mga pangarap na ibinigay ko sa kanya ng buong puso. Naisip ko si Adrian na tumatawa kasama si Clarice sa mansyong ako ang nagbayad. Naisip ko si Liza na nag-aaral sa mamahaling unibersidad
gamit ang perang ipinagkait ko sa aking sarili. Ang kanilang karangyaan ay nakatayo sa pundasyon ng aking paghihirap. Kinuha ko ang panulat na nasa ibabaw ng folder. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang hakbang palayo sa impyernong aking pinanggalingan. Pinirmahan ko ang mga dokumento para sa formal na pagbawi ng lahat ng pondo at ang kasunduan sa ating mga abogado para sa isang mabilis na diborsyo, putulin ang lahat ng ugnayan. Utos ko sa aking abogado na kanina pa tahimik na naghihintay sa pintuan. I want every single centavo returned to the Villanueva Holdings. Let them see what it's like to live without the woman they treated like a servant. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang bukang liwayway ay unti-unti nang nagpapakita ng liwanag sa Manila Bay. Ang ganda ng umaga ay tila isang pangako. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam kong nagsisimula pa lamang ang tunay na unos para sa pamilya Castillo. Paano kaya tatanggapin ni Adrian ang balita na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay biglang mawawalan ng hininga sa loob lamang ng ilang oras? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang bawat sentimong ginagastos nila ni Clarice ay galing sa babaeng itinapon niya sa ulan? You're making a mistake, Mr. Reyes. My company is the strongest in this sector. Hindi niyo ba alam kung gaano kalaki ang kikitain niyo kapag inaprubahan niyo ang loan na ito? Ang tinig ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ng manager ng bangko. Nakaupo siya ng tuwid, suot ang kanyang mamahaling tuksedo, habang sa tabi niya ay nakasandal si Clarice na abala sa pag-aayos ng kanyang pulang kuko. Para sa kanila, ang araw na ito ay isang formalidad na lamang, isang hakbang patungo sa mas malaking yaman. Wala silang kaalam-alam na ang bawat salitang binitawan ni Adrian ay tila mga hollow blocks na bumabagsak sa isang tuyong lupa. Ang bank manager, si Mr. Reyes, ay hindi man lamang nagpakita ng kaba. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at tiningnan si Adrian nang may halong awa at pag-aalinlangan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na pasanin na unt-unting dumiin sa balikat ni Adrian. Mr. Castillo, I'm afraid the mistake is not ours. Mahinahong sagot ni Mr. Reyes. Ang lahat ng inyong credit lines ay pinutol na at ang inyong main collateral, ang mga shares sa kumpanya na nakapangalan sa isang anonymous trust fund, ay binawi na ng may-ari nito kaninang madaling araw. Naramdaman ni Adrian ang biglang paglamig ng kanyang mga palad. Anong anonymous trust fund? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. I built this from scratch. I'm sorry, but according to our records, your company was heavily subsidized by a private investor under the name M. Batmar Retufurs Legacy Holdings. At ang investor na iyon ay nagpadala ng formal na liham na nagsasabing lahat ng pondo ay dapat nang ibalik sa kanila dahil sa breach of trust. Paliwanag ni Mr. Reyes. Biglang napatigil si Clarissa sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kislap ng kasakiman ay biglang naningkit. Adrian, what is he talking about? Akala ko ba ikaw ang boss? Akala ko ba sapat ang pera natin para sa bagong kondo na ipinangako mo sa akin? Hindi nakasagot si Adrian. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa loob ng kanyang dibdib. M.V. Legacy Holdings. Hindi niya matandaan kung sino iyon. Ang tanging alam niya ay tuwing nangangailangan siya ng puhunan noong nagsisimula pa lamang siya. Palaging may dumarating na pondo mula sa isang hindi kilalang taga-suporta. Akala niya ay sadyang swerte lang siya. Akala niya ay dahil iyon sa kanyang angking galing. Paglabas nila ng bangko, ang init ng sikat ng araw sa Manila ay hindi nagawang pawiin ang panginginig ng katawan ni Adrian. Sumakay sila sa kanyang sasakyan. Ngunit imbes na katahimikan, ang boses ni Clarice na puno ng reklamo ang bumungad sa kanya. Ano na ngayon, Adrian? You promised me a lifestyle of royalty. Bakit pati ang mga credit cards mo ay ayaw nang gumana? Asik ni Clarice habang marahas na isinasara ang pinto ng kotse. Tumahimik ka muna, Clarice. I'm trying to think, pasigaw na sagot ni Adrian. Ngunit ang kanyang isipan ay tila isang blankong papel. Nang makauwi sila sa mansyon, sinalubong sila ng kanyang ina na si Senyora Elena
at ang kapatid na si Liza. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Hawak ang isang makapal na tumpok ng mga bayarin sa kuryente at tubig na hindi pa nababayaran. Adrian, bakit tumatawag ang ospital? Sabi nila, ang pondo para sa aking dialysis ay itinigil na raw ng foundation na laging nagbabayad. Sino ba ang Marites Foundation na yan at bakit bigla silang nawala? Tanong ng ina, ang boses ay puno ng takot. Tiningnan ni Adrian ang paligid ng kanyang bahay. Ang bawat gamit, ang bawat dekorasyon, ang bawat pagkain sa mesa, lahat ng iyon ay tila unt-unting naglalaho sa kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Isang botelya ng gamot na naiwan doon, ang gamot na laging inihahanda ni Maricel bago siya umalis. Bigla niyang naalala ang mukha ni Maricel nang itulak niya ito sa ulan. Ang mukha ng babaeng tinawag niyang pabigat at katulong. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang batok. Imposible. Hindi maaaring si Maricel ang nasa likod ng lahat ng ito. Si Maricel ay isang mahirap na babae mula sa probinsya. Wala itong alam sa negosyo. Nabalik lamang ang diwa ni Adrian nang marinig niya ang malakas na kalampag sa kanilang gate. Isang lalaking naka-uniforme ng sheriff ang nakatayo roon. May hawak na isang dokumento na may opisyal na selyo. Mr. Adrian Castillo, I am here to serve a freeze order on this property and all assets connected to your name. All accounts are currently under investigation for financial discrepancies. Deklara ng opisyal. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang pamilya. Napaupo si Senyora Elena sa sofa habang si Liza ay nagsimulang umiyak sa takot. Si Clarice naman ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Tila ba naghahanap na ng paraan kung paano tatakas sa lumulubog na barko? Sino nga ba ang tunay na nagpapatakbo ng buhay ni Adrian at sa kanyang paghahanap ng kasagutan? Handa ba siyang harapin ang katotohanan na ang babaeng kanyang minaliit ang siya palang humahawak sa hininga ng kanyang kinabukasan? Ang bawat sigaw ni Clarice ay tila isang matalim na bubog na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang sigaw ng paglalambing, kundi ang tinig ng isang taong unt-unti ng kinakain ng sariling kasakiman. Ang loob ng mansyon ng mga Castillo, na dati ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng marangyang musika, ngayon ay tila naging isang kulungan ng mga ligaw na hayop. Nakatayo si Adrian sa gitna ng sala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit at pagod. Sa harap niya, si Clarice ay abala sa paghahalughog sa mga drawer, tila may hinahanap na kahit anong bagay na may halaga. Adrian, don't just stand there like an idiot, sabi ng sheriff. Kukunin nila ang lahat, pati ang mga sasakyan. We need to hide the jewelry and the cash. Asik ni Clarice. Ang kanyang mukha na dati ay tila isang anghel sa paningin ni Adrian. Ngayon ay punong-puno ng guhit ng pag-aalala at galit. Jewelry, cash, Clarice, nawawala ang kumpanya ko. My reputation is being dragged through the mud. At iyan pa rin ang iniisip mo. Ang tinig ni Adrian ay puno ng pait. Ngayon lamang siya tila nagising sa katotohanan na ang babaeng ipinagpalit niya kay Maricel ay walang pakialam sa kanyang nararamdaman, kundi sa kung ano lamang ang maaari nitong makuha sa kanya. Reputation, can reputation buy me a new bag? Can it pay for my salon appointments? I didn't sign up for this. Adrian, sabi mo sa akin, you're the king of this industry. Pero ngayon, para kang basang sisiw na hindi alam ang gagawin, marahas na ibinalibag ni Clarice ang isang vase sa sahig. Dahilan upang magkalat ang mga pira-pirasong kristal na tila sumasalamin sa kanilang relasyon. Sa kabilang dako ng bahay, si Lisa ay nakaupo sa hagdan. Yakap ang kanyang sariling mga binte. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pag-iyak. Sa kanyang kandungan ay isang lumang notebook, isang journal na naiwan ni Maricel sa ilalim ng kama nang siya ay palayasin. Dahan-dahang binuklat ni Liza ang mga pahina. Doon, nakatala ang bawat budget para sa kanyang matrikula, ang mga petsa ng dialysis ng kanilang ina, at maging ang mga paboritong pagkain ng bawat isa sa pamilya
na dapat ihanda ni Maricel araw-araw. Bawat salitang isinulat ni Maricel ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. May isang pahina doon na may mga bakas ng natuyong luha, kung saan nakasulat, "Sana balang araw, matanggap din nila ako hindi bilang katulong, kundi bilang pamilya. Pero kahit hindi, ayos lang, basta makita ko silang masaya." Naramdaman ni Liza ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat pang-aalipusta na ibinato niya kay Maricel ay tila bumabalik sa kanya ngayon bilang isang mabigat na parusa. Naalala niya kung paano niya tinatanggihan ang mga regalong gawa ni Maricel dahil baduy ang mga ito para sa kanya. Nang hindi niya alam na ang bawat hibla ng telang iyon ay pinagpuyatan ng kanyang ate-atehan. "Anong ginagawa mo rito, Liza?" Ang boses ng kanilang ina, si Senyora Elena, ay mahina at nanginginig. Nakatayo ang matanda sa kanyang likuran, tila mas matanda pa kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang balat ay tila mas lalong namutla dahil sa hindi na nasunod na dialysis session. Si Ate Maricel. Bulong ni Liza, ipinapakita ang notebook. Siya lahat ang gumagawa nito. Hindi si Kuya, hindi ang mga investors. Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ng ganito. Napatitig ang matanda sa mga sulat kamay ni Maricel. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang utang na loob na dati ay hindi niya kinikilala, ay biglang naging isang dambuhalang bundok na bumagsak sa kanyang konsensya. Ang hiyang nararamdaman niya sa sarili ay mas masakit pa kaysa sa anumang karamdaman. Habang nagaganap ang drama sa loob, si Clarice ay palihim na pumasok sa banyo at inilabas ang kanyang telepono. Mabilis siyang nagdial ng isang numero. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng pakiusap. "Yes, baby. Everything is ready. Just wait for me at the airport. I have some of his cards that still work and a few pieces of jewelry. Let him rot in this house." Bulong ni Clarice. Habang ang kanyang mga mata ay nanunubok sa pintuan, hindi niya alam na sa labas ng bintana, sa ilalim ng malilim na anino ng puno, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Sa loob nito, ang isang tauhan ni Maricel ay abala sa pag-record ng bawat salitang binitawan ni Clarice. Ano ang gagawin ni Adrian kapag nalaman niyang ang huling pag-asang kinakapitan niya ay ang unang taong magkakanulo sa kanya? At hanggang kailan kakayanin ni Liza at ng kanyang ina ang bigat ng katotohanang ang kanilang kaligayahan ay itinayo sa pagpapakasakit ng isang babaeng itinuring nilang basura. Lahat ng tinatamasa natin, lahat ng rangyang ipinangalandakan natin sa mundo, ay galing sa dugong ibinuwis ng babaeng itinuring nating basura. Ang boses ni Liza ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa sala ng pamilya Castillo, sapat na upang patigilin ang anumang ingay ng pagtatalo. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina at kapatid. Hawak ang isang makapal na sobrang kulay kape na naglalaman ng mga dokumentong nakuha niya mula sa unibersidad kaninang umaga. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Tila ba ang buong bigat ng langit ay bumagsak sa kanyang mga balikat sa loob lamang ng isang araw. Kaninang umaga, sa gitna ng takot, na baka mapatalsik siya sa paaralan dahil sa hindi nababayarang matrikula. Naglakas loob si Liza na pumunta sa registrar. Inasahan niyang makakarinig siya ng masamang balita tungkol sa kanyang Kuya Adrian. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pagkaka-kick out. "Lisa, bayad na ang buong taon mo simula pa noong nakaraang buwan," ang sabi ng registrar sa kanya. At kung titingnan mo ang records, 6 na taon nang diretsong nagbabayad sa account mo ang isang Maricel Villanueva Castillo. Hindi ito dumaan sa kahit anong loan ng kapatid mo. Nanginig ang mga kamay ni Lisa habang inilalatag ang mga resibo sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Adrian. "Kuya, akala ko ba ikaw ang nagpapaaral sa akin? Akala ko ba ang bawat sentimong ginagastos ko ay galing sa pawis mo? Pero bakit ang pirma rito ay kay Ate Maricel? Bakit ang perang ipinambibili ko ng mamahaling damit ay galing sa babaeng hindi mo man lang maibili ng bagong tsinelas?" Hindi nakasagot si Adrian. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila ba ang bawat salita ni Liza
ay isang sampal na hindi niya kayang iwasan. Nanatili siyang nakatitig sa mga resibo. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na pilit inuunawa ang bawat detalye. Sa kabilang panig ng sala, si Senyora Elena ay tila isang rebultong unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Hawak niya ang mga dokumento mula sa ospital na nakuha niya sa ilalim ng mga lumang gamit ni Maricel. Ang Marites Foundation na nagbabayad ng kanyang dialysis sa loob ng maraming taon ay hindi pala isang random na kawanggawa. Ito ay isang fund na itinayo gamit ang sariling ipon ni Maricel. Mga perang nakuha niya mula sa pagtitinda ng mga gawang kamay na kagamitan at maliit na sideline na hindi nila alam. Isang golden moment ang nagpabagsak sa huling depensa ng puso ni Senyora Elena. Sa gitna ng kanyang paghahalungkat, nakita niya ang isang maliit na asul na scarf. Naalala niya kung paano niya ito marahas na inagaw kay Maricel noon dahil mura at pangit ang pagkakagawa rito, at ginawa niya itong basahan sa kusina. Dahan-dahan niyang kinuha ang scarf na ngayon ay marumi na at puno ng mancha. Inilapit niya ito sa kanyang mukha at doon, sa gitna ng amoy ng luma at alikabok, ay naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng jasmine, ang amoy ni Maricel. Ang matanda ay napahagulhol, isang tunog ng pagsisisi na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Adrian? Pinatay natin ang taong nagligtas sa atin. Bulong ng ina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinayaan nating mawala ang tanging tao na tunay na nagmamahal sa pamilyang ito nang walang hinihintay na kapalit. Tumigil na kayo, pasigaw na sabi ni Adrian. Bagamat ang kanyang tinig ay wala ng lakas. Maricel is gone. At kung totoo man ang lahat ng iyan, bakit hindi niya sinabi? Bakit niya hinayaang magmukha akong tanga? Dahil mahal ka niya, kuya, sagot ni Liza, ang boses ay puno ng pait. Mahal ka niya kaya hinayaan kanyang kunin lahat ng credit. Mahal ka niya kaya tiniis niya ang lahat ng pambabastos natin. Pero ano ang ginawa natin? Itinapon natin siya sa ulan para sa isang babaeng hindi man lang kayang tingnan ng mukha mo ngayong wala ka ng pera. Lumingon si Adrian sa paligid. Hinahanap si Clarice. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng bahay. Ang banyo ay bukas. Ang mga gamit ni Clarice ay tila nabawasan at ang hangin ay wala ng bakas ng kanyang pabango. Nabalik lamang ang diwa ni Adrian nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng kanilang gate. Hindi ito ang sheriff. Ito ay isang simpleng puting van na may logo ng isang kilalang law firm. Isang lalaking nakabarong ang bumaba at may dalang isang itim na briefcase. Mr. Adrian Castillo, I am here on behalf of Mrs. Maricel Villanueva Castillo. Ang deklara ng lalaki pagkapasok sa kanilang sala. I have here the formal demand for the liquidation of all assets. At mayroon din po akong mensahe mula sa aking kliyente. Ang bawat miyembro ng pamilya Castillo ay tila hindi makahinga. Ang pangalang Maricel Villanueva ay tila naging isang dambuhalang anino na bumabalot sa kanila. Ano ang mensahe niya? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Inilabas ng abogado ang isang maliit na papel at binasa ang nakasulat. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng respeto. Dahil wala kayo nito, kukunin ko na ang lahat ng bagay na hindi nyo naman talaga pinaghirapan. Saan pupunta ang pamilyang Castillo ngayong ang bawat pader na nagtatanggol sa kanila ay unti-unti ng tinitibag ng katotohanan? At sa gitna ng kanilang paghihirap, nasaan si Clarice na nangakong mananatili sa tabi ni Adrian sa hirap at ginhawa? Isang malaking lihim ang kasalukuyang nagaganap sa kabilang panig ng lungsod. Isang lihim na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ang bawat yabag ng sapatos sa makintab na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang matatag na martilyo na tumitibag sa katahimikan ng bulwagan. Bawat tunog ay nagdadala ng bigat ng isang pangakong matagal nang nakabinbin. Ang lahat ng mata sa loob ng Marangyang Hall ng Manila Hotel ay nakatuon sa malaking pintuan. Ito ang gabi ng huling pag-asa para kay Adrian Castillo, sa harap ng mga mamamahayag at mga pinuno ng malalaking bangko. Naghihintay siya sa pagdating ng bagong chairman ng Villanueva Holdings, ang tanging kumpanyang may sapat na kapangyarihan
upang sagipin siya mula sa pagkakabaon sa utang. Sa tabi niya, si Clarice ay pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng makapal na make-up at isang pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay panakaw na tumitingin sa kanyang cellphone. Tinitingnan ang oras ng kanyang flight na gaganapin mamayang madaling araw. Don't worry, Adrian, kapag nakuha na natin ang pirma ng Villanueva, lahat ng problema natin ay maglalaho na. Bulong ni Clarice. Bagamat ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Sana nga, Clarice. Dahil kung hindi, wala na tayong matataguan. Sagot ni Adrian. Ang kanyang noo ay puno ng butil ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Biglang bumukas ang dalawang dambuhalang pinto. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay tila mas lalong nagningning nang pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking nakabarong. At sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng puting terno. Ang bawat hibla ng kanyang suot ay tila gawa sa liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang isang mukha na tila inukit mula sa pinakamahal na hiyas. Nabitawan ni Adrian ang hawak niyang baso ng alak. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay hindi man lamang napansin ng mga tao dahil ang lahat ay tila na hipnotismo sa kagandahang pumasok. Ang puso ni Adrian ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng may tindig ng isang reyna, ay may mga matang pamilyar sa kanya. Mga matang dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa Antarctica. Maricel, ang bulong ni Adrian ay halos hindi marinig, ngunit sa gitna ng katahimikan, tila ito ay isang pagsabog. Huminto si Maricel sa harap ni Adrian. Walang bakas ng galit, walang bakas ng pait. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa na walang anumang alon. Tumingin siya kay Clarice at ang isang sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang umangat, isang nangiting hindi mo malaman kung isang pagbati o isang babala. Good evening, Mr. Castillo. I believe you've been waiting for the representative of Villanueva Holdings. Ang boses ni Maricel ay matatag, puno ng autoridad na tila kayang magpaluhod ng sinuman. Maricel, anong ibig sabihin nito? Bakit? Bakit ikaw ang nandito? Ang nauutal na tanong ni Adrian. Ang kanyang buong mundo ay tila umiikot. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang katulong, ay ang taong humahawak ngayon sa kanyang buong kinabukasan. I am the chairman, Adrian. I am the MV behind the Legacy Holdings na bumuhay sa kumpanya mo sa loob ng 6 na taon. Sagot ni Maricel. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa dalawa. And I am here not to sign a merger, but to witness the formal foreclosure of your assets. Napasigaw si Clarice sa galit. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging anghel patungo sa isang halimaw. Nagsisinungaling ka, magnanakaw ka. Maricel, ninakaw mo ang pera ng pamilya Castillo para magkunwaring mayaman. Hindi na tinag si Maricel. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad na lumapit ang kanyang abogado na may dalang isang maliit na remote. Isang malaking screen sa gitna ng ballroom ang bumukas. Doon, bumungad ang isang video recording ang pag-uusap ni Clarice sa kanyang telepono tungkol sa pagtakas kasama ang pera ni Adrian at ang mga dokumento ng kanyang palihim na paglilipat ng pondo sa isang bank account sa ibang bansa. Ang bawat bulong at tawanan sa video ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang mukha ni Clarice ay naging kasing puti ng papel. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat tingin ay tila mga palaso na tumutusok sa dangal ni Clarice at Adrian. This is the woman you chose over me, Adrian. Mahinahong sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na emosyon, ngunit nananatiling kontrolado. The woman who was ready to leave you the moment your pockets ran dry. Habang ako, handang ibigay ang lahat para lang makita kang magtagumpay. Naramdaman ni Adrian ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Clarice, na ngayon ay pilit na kumakawala sa mga security guard na dahan-dahang lumalapit. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan ng lumunod sa kanyang pagkatao. Maricel, patawarin mo ako. Please,
help me. Ang pagsusumamo ni Adrian, ang kanyang tinig ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Tumingin si Maricel sa kanyang dating asawa. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking minahal niya. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal na palang patay sa kanyang puso. Justice is not about revenge, Adrian. It's about letting people face the consequences of their choices. Deklara ni Maricel. Kinuha niya ang isang itim na folder mula sa kanyang abogado at inilapag ito sa harap ni Adrian. And your choices have led you here. Bago makasagot si Adrian, isang pangkat ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok sa bulwagan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos. Mr. Adrian Castillo and Miss Clarice Mendoza, you are under arrest for large-scale fraud and embezzlement. Ang deklara ng opisyal, ano ang gagawin ni Adrian ngayong ang kanyang huling baraha ay naging sanhi ng kanyang tuluyang pagbagsak. At sa gitna ng kaguluhang ito, mapapansin ba ni Maricel ang isang misteryosong figura na nanonood mula sa malayo? Isang figura na may kinalaman sa isang lihim na hindi pa niya natutuklasan tungkol sa kanyang sariling pamilya. Huwag kang hahawak sa akin, Adrian. Ang bawat daliri mo ay may bakas ng pagtataksil na hindi na kayang hugasan ng kahit anong pagsisisi. Ang boses ni Maricel ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong presinto. Nakatayo siya sa likod ng rehas. Tinitingnan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong punong-puno ng dumi at kahihiyan. Si Adrian, na nakasuot pa rin ng kanyang gusot-gusot na tuksedo, ay nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga bakal na naghihiwalay sa kanila. Ang amoy ng presinto ang pinaghalong amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo mula sa labas. At ang matapang na kemikal ng panlinis sa sahig ay tila sumasakal sa hininga ni Adrian. Wala na ang bango ng mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang bigat ng malamig na bakal na sumakal sa kanyang mga pulso kanina sa ballroom. Isang sensasyong hindi na mawala-wala sa kanyang isipan. Maricel, parang awa mo na. Hindi ko alam ang lahat ng ginagawa ni Clarice. Ginamit niya lang ako. Ikaw ang asawa ko. Alam kong hindi mo hahayaang mabulok ako rito. Ang pagsusumamo ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperasyon ng isang taong nawalan ng lahat ng sandigan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Asawa, naalala mo lang na asawa mo ako nang mawala ang lahat ng pera mo. Adrian, noong itinatapon mo ako sa ulan, noong tinatawag mo akong basura sa harap ng mga kaibigan mo, nasaan ang salitang asawa sa diksyonaryo mo? Dahan-dahang lumapit si Maricel. Ang kanyang bawat hakbang ay may tunog ng awtoridad sa tahimik na silid. Hindi lang si Clarice ang pumatay sa kumpanya mo. Ikaw mismo, Adrian. Ang iyong kasakiman, ang iyong kawalan ng utang na loob, at ang iyong pagiging bulag sa tunay na pagmamahal, iyan ang tunay na rehas na nagkukulong sa iyo ngayon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng paliparan ng Naya, isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at itim na salamin ang mabilis na naglalakad patungo sa boarding gate. Hawak ni Clarice ang kanyang bag na puno ng mga alahas at mga cash na nakuha niya mula sa mga nakatagong account ni Adrian. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pananabik na makalabas ng bansa. Ngunit bago pa siya makatuntong sa huling hakbang, isang pangkat ng mga kalalakihan na naka-uniforme ang humarang sa kanyang daan. Ang bawat pagtakas na binalak niya ay tila isang pader na biglang gumuho sa kanyang harap. Walang nagawa si Clarice, kundi ang sumigaw sa galit habang ang kanyang mga mamahaling gamit ay nagkalat sa sahig. Tila mga basura sa gitna ng maraming tao. Nabalik ang eksena sa presinto. Inilabas ni Maricel ang isang maliit na panyo. Mula sa kanyang bag, isang panyong may burda ng kanilang initials na ginawa niya noong unang anibersaryo nila. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumambot, isang golden moment ng pag-alala sa babaeng dati ay handang mamatay
para sa lalaking nasa harap niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binitiwan ang panyo. Hinayaan itong mahulog sa maruming sahig ng presinto. Ipinaglaban kita sa buong mundo, Adrian. Pero ikaw ang unang sumuko sa atin. Mahinahong sabi ni Maricel. Ngayon, ang hustisya na ang bahalang magdesisyon sa kapalaran niyo ni Clarice. At huwag kang mag-alala para sa pamilya mo. Si Liza at ang iyong ina ay nasa mabuting kalagayan. Dahil hindi ako katulad mo. Hindi ko kayang talikuran ang mga taong nangangailangan. Tumalikod si Maricel at naglakad patungo sa labas. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbawi sa kanyang sariling kaluluwa. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang mukha. Isang pakiramdam ng kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang sumakay siya sa kanyang itim na sasakyan, napansin niya ang kanyang abogado na may hawak na isang lumang sobre. Senyorita, may nakita po kaming impormasyon sa mga files ni Clarice. Mukhang hindi lang pagnanakaw ang balak niya. May kaugnayan siya sa isang tao mula sa nakaraan ng pamilya Villanueva. Napatigil si Maricel. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas mabigat. Sino ang taong tinutukoy ng kanyang abogado? At ano ang kinalaman ng isang simpleng sekretarya sa lihim ng kanyang sariling pamilya na matagal nang ibinaon ni Don Saturnino? Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa madilim na presinto, iniwan ni Maricel ang isang lalaking sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng kawalan. Ang imperyo ng mga Kastilyo ay tuluyan ng gumuho, at sa mga guho nito, isang mas malalim at mas mapanganib na katotohanan ang unti-unti nang lumalabas. Hindi ko na kaya, Liza. Ang bawat dingding ng silid na ito ay tila bumubulong ng ating mga kasalanan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng babaeng ating itinaboy. Ang tinig ni Senyora Elena ay tila isang tuyong ubo na nagmula sa kanyang nangangatal na lalamunan. Nakaupo siya sa isang lumang silya sa loob ng isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila. Wala na ang marangyang mansyon. Wala na ang mga katulong na naghihintay sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Ang tanging naririnig ngayon ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang mahinang tunog ng bentilador na pilit na pumapatay sa init ng hapon. Sa tapat niya, si Liza ay abala sa pagbibilang ng ilang pirasong barya sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa ilalim. Tanda ng maraming gabi ng pag-iyak at kawalan ng tulog. Ang bawat sentimong hawak niya ay tila may kasamang pait, dahil alam niyang ito na ang huling tira mula sa mga gamit na naibenta niya para pambili ng gamot ng kanyang ina. Kailangan nating magtiis, bulong ni Liza, bagamat ang kanyang sariling boses ay wala ng bakas ng pag-asa. Ito ang bunga ng ating pagbulag-bulagan. Akala natin ay tayo ang hari at reyna, pero ang totoo, nabubuhay lang tayo sa ilalim ng pakpak ni Ate Maricel. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal, nakatayo si Maricel sa harap ng kanyang malawak na bintana. Ang kanyang opisina sa Villanueva Holdings ay puno ng katahimikan. Isang katahimikang siya mismo ang nagtayo upang protektahan ang kanyang sarili mula sa gulo ng labas. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang huling dokumento ng kanilang annulment ni Adrian. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bahagi ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Adrian. Isang golden moment ang bumisita sa kanyang alaala, ang araw na ibinigay ni Adrian sa kanya ang isang maliit na bulaklak na pinitas nito sa tabi ng daan noong wala pa silang pera. Doon sa maliit na alaala na iyon, nakita niya ang lalaking minahal niya. Ngunit sa isang iglap, tila isang hangin ang nagpawi sa alaalang iyon at pinalitan ng larawan ni Adrian na tinatalikuran siya sa gitna ng ulan. Kinuha ni Maricel ang isang lighter at sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood niya ang apoy habang unti-unti nitong kinakain ang bawat letra ng kanilang sumpaan. Ang bawat abo na nahuhulog sa ashtray ay tila isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan na niyang pinalalaya. Wala nang galit, wala nang pait. Ang tanging natira ay isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang pumasok ang kanyang abogado, si Attorney Santos. Ang mukha nito ay seryoso habang may dalang isang itim na folder. Senyorita,
Natapos na namin ang investigasyon sa pamilya ni Clarice Mendoza. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi Mendoza. Siya ay anak sa labas ni Eduardo Villanueva, ang kapatid ng inyong lolo na itinaboy dahil sa pagnanakaw sa pondo ng pamilya. Naramdaman ni Maricel ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay hindi lang aksidente. Ang paglapit niya kay Adrian ay bahagi ng isang plano. Opo, senyorita. Sagot ng abogado, ginamit niya ang inyong asawa upang makapasok sa network ng inyong pamilya at unti-unting ubusin ang yaman ng mga Villanueva sa pamamagitan ng kumpanya ni Adrian. Ang pag-aakala ni Adrian na siya ang boss ay isang malaking kasinungalingan. Siya ay ginawang pain lamang. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Maricel. Ang drama ng pamilya Castillo ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro ng paghihiganti mula sa nakaraan. Ang lalaking itinuring niyang asawa ay naging biktima rin ng sarili niyang kahinaan at ng isang planong hindi niya kailanman naintindihan. Samantala, sa loob ng madilim na selda, tinanggap ni Adrian ang isang sobre mula sa isang gwardya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang sulat. Inasahan niya ang isang mensahe ng pag-asa o marahil ay isang pagkakataon para magpaliwanag. Ngunit sa loob ng sobre ay wala kundi ang mga abo ng kanyang kasal at ang opisyal na deklara na siya ay wala na sa buhay ni Maricel. Ang pagsisisi ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan ng tumabon kay Adrian. Napasandal siya sa malamig na pader ng selda. Ang bawat paghinga ay tila isang pagsusumamo para sa isang pagkakataong alam niyang hindi na kailanman darating. Maricel. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi bago ang bawat ilaw sa pasilyo ng presinto ay isa-isang namatay. Iniwan siya sa gitna ng kadiliman na siya mismo ang lumikha. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagkatao ni Clarice at sa pagtuklas ni Maricel sa lihim ng kanyang sariling dugo? Handa ba siyang harapin ang katotohanan na ang kalaban ay hindi lamang ang mga taong nasa labas, kundi ang isang anino mula sa kanyang sariling pamilya? Hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom ng walang bakas. Minsan, ang mga pilat ang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo naging matapang sa gitna ng unos. Ang bawat salita na nakapaskil sa pader ng Maricel's Haven ay tila isang sumpa at panalangin sa iisang pagkakataon. Nakatayo si Maricel sa gitna ng malawak na hardin ng kanyang itinatag na sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang hangin ay humahalimuyak sa bango ng mga bulaklak ng Dama de Noche na nagsisimula ng mamukadkad sa dapit hapon. Ang tunog ng mga bata na masayang nagtatakbuhan sa malayo at ang mahinang kalansing ng mga tasa ng tsaa mula sa beranda ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang dating balisang kaluluwa. Wala na ang suot niyang mamahaling terno mula sa opisina. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido na tila sumasabay sa bawat kumpas ng hangin. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng galit na nakita noong gabi ng pagbagsak ng mga Kastilyo. Ang tanging nananatili ay isang uri ng kapayapaan, na tanging ang mga taong nakaranas ng matinding pagkadurog ang makakaunawa. Isang golden moment ang naganap nang lumapit sa kanya ang isang maliit na batang babae. May dalang isang pinitas na dilaw na santan. Dahan-dahang lumuhod si Maricel upang pantayan ang bata. Inayos niya ang gulugulong buhok nito at tinanggap ang bulaklak ng may malambot na ngiti. Ang init ng maliit na kamay ng bata sa kanyang palad ay tila isang gamot na mas mabisa pa sa anumang yaman ng mga Villanueva. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricel na ang kanyang buhay ay may mas malalim ng kahulugan kaysa sa pagiging isang asawa o isang tagapagmana. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng bakal na gate ng sentro. Isang lalaki ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mga hakbang ay tila may kasamang bigat ng buong mundo. Ang kanyang kasuotan ay luma at kupas, malayo sa mga designer suits na dati niyang ipinagmamalaki. Ito si Adrian. Kakalabas lamang niya ng presinto matapos ang ilang buwang pagkakakulong habang hinihintay ang pinal na hatol sa kaso ng fraud.
na kalaunan ay nabawasan dahil sa kawalan ng direktang ebidensya ng kanyang intensyong manloko. Huminto si Adrian ilang metro ang layo kay Maricel. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag. Tila isang rebultong unti ng ginigiba ng panahon. Ang amoy ng luma at pagod na buhay ay tila sumasama sa hangin patungo kay Maricel. Maricel. Ang boses ni Adrian ay tila isang tuyong ubo, paos at puno ng pagsisisi. Hindi ako narito para humingi ng pera o para bumalik sa buhay mo. Narito ako dahil hindi ako makahinga hanggat hindi ko nasasabi sa'yo kung gaano ako kademonyo sa pagtrato sa'yo. Nanatiling tahimik si Maricel. Hinahayaan ang bawat salita ni Adrian na tangayin ng hangin. Tinitigan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang langit. Nakita niya ang bawat linya ng pagtanda sa mukha nito, ang bawat bakas ng hirap na dinanas sa loob ng selda. Ngunit sa likod ng awa na naramdaman niya, naroon ang isang matibay na pader ng katotohanan. Alam ko, Adrian, mahinahong sagot ni Maricel. Alam ko ang bawat sakit, ang bawat hapdi, at ang bawat luhang ibinigay mo sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa mga iyon? Ginamit ko silang lahat para itayo ang lugar na ito. Ang bawat pader na nakikita mo rito ay itinayo mula sa mga guho ng puso ko. Lumapit pa ng kaunti si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magtubig. Patawarin mo ako, Maricel. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong bulagin ako ng isang babaeng ni hindi ko naman pala kilala. Patawarin mo ako dahil itinapon ko ang tanging kayamanan na tunay na nagmamahal sa akin. Isang dangling mystery ang biglang lumitaw nang mapansin ni Maricel ang isang itim na envelope na nakausli sa bulsa ng suot na lumang jacket ni Adrian. Ang selyo nito ay pamilyar ang selyo ng mga Villanueva na tanging ang kanyang lolo lamang ang gumagamit. Bakit may hawak na liham si Adrian mula sa kanyang lolo sa Turnino? At ano ang kinalaman nito sa biglang paglaya ni Adrian mula sa mga kasong dapat sana ay magkukulong sa kanya ng habambuhay? Huminga ng malalim si Maricel. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kutob ng isang bagong panganib. Anong nasa bulsa mo, Adrian? Bakit ka talaga narito? Bago makasagot si Adrian, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng gate. Isang itim na sedan ang mabilis na huminto. At lumabas mula rito ang abogado ni Don Saturnino. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagmamadali at kaba. Senyorita Maricel, kailangan niyo pong sumama sa akin ngayon din. Ang deklara ng abogado. Ang inyong lolo, may nangyaring hindi inaasahan sa mansyon. At may kaugnayan ito sa huling habilin na iniwan ng inyong tiyuhin na si Eduardo. Tumingin si Maricel kay Adrian. At pagkatapos ay sa itim na envelope na hawak nito, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Ang nakaraan ay tila isang aninong ayaw siyang tantanan. At sa gitna ng kanyang paghahanap ng binyen, isang bagong unos ang muling nagbabadyang sumira sa kanyang bagong simulain. Hindi mo na ako kailangang iligtas, Adrian. Tapos na ang panahon na ikaw ang bida sa kwento ko. At tapos na rin ang panahon na ako ang iyong tagasagip. Ang mga salitang iyon ni Maricel ay tila isang malamig na hatol na mas mabigat pa sa anumang sentensya ng hukuman. Ang dapit hapon ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. At ang anino ni Adrian sa damuhan ay tila isang sugatang hayop na pilit na gumagapang patungo sa liwanag. Sa kanyang nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang inilabas ang itim na envelope mula sa kanyang bulsa. Ang bawat paggalaw ng papel ay tila isang marahas na kaskas sa katahimikan ng gabi. Ito ang dahilan kung bakit ako narito, Maricel. Ang boses ni Adrian ay halos mabasag. Hindi ako pinalaya dahil sa kawalan ng ebidensya. Pinalaya ako dahil binayaran ng lolo mo ang lahat ng aking piyansa at kinuha niya ang pinakamagaling na abogado para sa akin. Ngunit may isang kondisyon. Ang ibigay sa iyo ang sulat na ito sa araw na mahanap ko ang lakas na humarap sa iyo. Naramdaman ni Maricel ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri habang kinukuha ang sobre.
Ang selyo ng mga Villanueva ay tila nag-aapoy sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sentro. Sa loob ng sobre ay hindi lamang isang liham, kundi isang locket na ginto, ang locket na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina na matagal nang nawawala. Binuklat niya ang liham ni Don Saturnino. Ang bawat letra ng sulat ng kanyang lolo ay tila isang tinig mula sa kailaliman ng lupa. Apo, patawarin mo ako kung hinayaan kong dumanas ka ng hirap sa piling ng mga Kastilyo. Alam ko ang bawat sampal, ang bawat pag-iyak, at ang bawat pagtataksil, ngunit kailangan mong madurog upang matuklasan mo ang ginto sa loob ng iyong puso. Si Adrian ay naging kasangkapan lamang ng tadhana upang gisingin ang tunay na Maricel Villanueva. Isang matinding hapdi ang gumapang sa lalamunan ni Maricel. Ang kanyang buong buhay, ang 6 na taon ng pagdurusa, ang gabi ng pagpapatalsik sa kanya sa ulan, ay tila isang planadong pagsubok ng sarili niyang kadugo. Ang pagmamahal na akala niya ay sapat na upang magligtas ng pamilya ay naging biktima ng isang mas malaking laro ng kapangyarihan. Maricel, hindi ko alam. Wala akong alam sa plano ng lolo mo. Ang pagsusumamo ni Adrian habang sinusubukang lumapit. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila mas lalong nagpapalayo sa kanila. Ngunit ang nakasulat sa huling bahagi ng sulat, iyon ang kailangang malaman ng lahat. Tumingin muli si Maricel sa papel. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa gulat. Ang tiyuhin mong si Eduardo ay hindi namatay sa ibang bansa. Siya ay nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan. At siya ang tunay na utak sa likod ng bawat pagnanakaw ni Clarice. At ngayon, siya ay nagbabalik upang bawiin ang Villanueva Holdings gamit ang isang peking huling habilin. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang mabilis na yabag ng sapatos ng kanyang abogado, si Attorney Santos. Ang mukha nito ay punong-puno ng takot. Senyorita, ang mansyon. Sinugod ito ng mga tauhan ni Eduardo, si Don Saturnino, ay inatake sa puso habang pilit nilang pinapapirma sa isang waiver. Kailangan nating magmadali. Ang mundo ay tila muling naging isang malaking gulo sa paningin ni Maricel. Tumingin siya kay Adrian, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit ngayon ay may hawak ng susi sa kanyang huling laban. Ang bawat paghinga ni Maricel ay tila isang pakikipagtuos sa kanyang sariling dugo at sa lalaking minahal niya. Sumama ka sa akin, Adrian. Ang matatag na utos ni Maricel, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Dahil kung ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasinungalingan, tatapusin natin ito sa pamamagitan ng katotohanan. At ikaw ang tanging saksi na makakapagpabagsak kay Eduardo at Clarice. Sa gitna ng mabilis na pag-andar ng sasakyan patungo sa mansyon ng mga Villanueva, ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi pa kaysa sa tunog ng makina. Hawak ni Maricel ang locket ng kanyang ina ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. May mga lihim ba ang kanyang pamilya na mas madilim pa kaysa sa pagtataksil ni Adrian? At sa pagdating nila sa mansyon, makakarating ba sila bago tuluyang malagutan ng hininga si Don Saturnino at tuluyang maagaw ang imperyong ipinaglaban ni Maricel sa loob ng 6 na taon ng pananahimik? Ang bawat hakbang sa malamig na marmol ng mansyon ay tila isang paalala na ang bawat pader na nagtatanggol sa yaman ay maaari ring maging kabaong ng mga lihim na pilit ibinabaon. Ang mansyon ng mga Villanueva na dati ay simbolo ng katatagan at dangal, ngayon ay tila isang malaking entablado ng pagkakanulo. Ang bawat chandelier ay tila lumuluha ng kristal sa gitna ng tensyong bumabalot sa malawak na sala. Pagpasok nina Maricel at Adrian, ang unang bumungad sa kanila ay ang amoy ng matapang na gamot at ang mabigat na presensya ng mga taong ang tanging hangad ay makuha ang huling sentimo ng Imperyong Villanueva. Sa gitna ng silid, nakaupo si Don Saturnino sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay tila isang mabilis na pakikipagkarera sa kamatayan. Sa harap niya ay nakatayo si Eduardo, ang tiyuhing matagal nang itinuring na patay, na may hawak na isang gintong pluma at mga dokumentong maglilipat ng lahat ng pag-aari sa kanyang pangalan. Sa isang sulok, naroon si Clarice,
Ang mukha ay puno ng takot, ngunit ang mga mata ay nananatiling mapanuri. Tila naghihintay ng pagkakataong makasunggab. Pirmahan mo na ito, Saturnino. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang tinig ni Eduardo ay tila isang makitid na kalansing ng bakal, walang bakas ng awa para sa sariling kapatid. Bitawan mo ang panulat na iyan. Tio Eduardo. Ang boses ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang tunog ng awtoridad na tila kayang patigilin ang tibok ng oras. Lumingon si Eduardo, isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang paboritong apo, dumating ka para panoorin ang huling sandali ng iyong lolo, o dumating ka para makihati sa mga guho. Dumating ako para tapusin ang palabas mo, sagot ni Maricel habang dahan-dahang lumalapit. Sa kanyang tabi, si Adrian ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag na hindi inasahan ni Eduardo. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Don Saturnino si Maricel. Ang nanghihina niyang kamay ay pilit na umabot sa direksyon ng kanyang apo. Mabilis na lumapit si Maricel, lumuhod sa tapat ng kanyang lolo, at dahan-dahang inayos ang gusot na kwelyo ng barong nito. Ang init ng luha ni Maricel na pumatak sa kamay ng matanda ay tila isang mabisang gamot na nagbigay ng huling lakas sa orihinal na haligi ng mga Villanueva. Maricel, ang locket. Bulong ni Don Saturnino. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Nasa akin po, Lolo. Alam ko na ang lahat, sagot ni Maricel. Tumingin siya kay Eduardo nang may matinding paninindigan. Ang huling habilin na hawak mo ay isang pekeng dokumento. Ang tunay na mana ay hindi nakasulat sa papel, kundi nakatago sa locket na ninakaw niyo sa aking ina. At ang locket na iyan ay naglalaman ng digital key sa lahat ng offshore accounts na ikaw mismo ang nagnakaw noon. Tio, napatigil si Eduardo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa isang matinding poot. Lumingon siya kay Clarice at sinigawan ito sa galit. Sabi mo ay nakuha mo na ang lahat sa kumpanya ni Adrian. Bakit nasa kanya pa rin ang locket? I thought na itapon na ni Maricel ang lahat ng gamit niya, ang nauutal na sagot ni Clarice, habang sinusubukang umatras patungo sa pintuan. Ngunit bago pa makagalaw ang sinuman, humakbang si Adrian sa harap. Hindi niya itatapon ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang pamilya, Clarice, dahil hindi siya katulad mo na handang itapon ang kahit sino para sa pera. Narito ang lahat ng record ng pakikipag-usap mo sa akin at kay Eduardo. I have everything recorded, from the day you stepped into my office up to the moment you planned to kill Don Saturnino's reputation. Ang tunog ng pagdating ng mga sasakyan ng pulis sa labas ay tila isang huling hudyat ng paghatol. Ang bawat ilaw ng pulang sirena na sumisilip sa malalaking bintana ay tila mga mata ng katarungan na hindi na mapipigilan. Wala nang nagawa si Eduardo, kundi ang mabitawan ng dokumento. Ang tunog ng papel na nahulog sa marmol ay tila isang huling hininga ng isang masamang plano. Dinakip ng mga awtoridad sina Eduardo at Clarice. Habang inilalabas si Clarice, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Maricel. Walang nakitang galit si Clarice, kundi purong awa, isang awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nang tumahimik ang mansyon, lumapit si Adrian kay Maricel. Tapos na, Maricel, malaya ka na? Tumingin si Maricel sa kanyang dating asawa. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi, at ang katotohanan kahit kailan ay hindi na sila muling babalik sa dati. Salamat, Adrian. Dahil sa huling pagkakataon, pinili mong gawin ang tama. Hindi sapat ang salamat, Maricel. Aalis na ako. Pupunta ako sa probinsya para magsimulang muli. Bilang isang taong karapat-dapat sa pangalang ibinigay sa akin. Bulong ni Adrian bago dahan-dahang tumalikod at maglakad palabas ng mansyon. Hindi na lumingon pa. Isang dangling mystery ang naiwan nang dahan-dahang imulat ni Don Saturnino ang kanyang mga mata at may ibinigay na isang maliit na susi kay Maricel. May isa pang silid sa ilalim ng mansyong ito. Apo, isang silid na hindi mo pa nakikita. Doon nakatago ang tunay na dahilan kung bakit kailangang dumaan ka sa lahat ng ito.
Anong sikreto ang nakatago sa silid na iyon? At sa gitna ng tagumpay ni Maricel, handa ba siyang harapin ang huling katotohanan na magpapabago sa kanyang paningin, sa kanyang buong pamilya? Habang buhay, ang bawat patak ng ulan sa labas ay hindi na tila mga luhang nagdadalamhati, kundi mga butil ng pag-asa na nagdidilig sa isang pusong matagal nang natuyo, ngunit muling natutong mamukadkad. Isang taon na ang lumipas simula noong gabing ang bawat pangarap ni Maricel ay tila gumuho sa ilalim ng malupit na ulan. Ngayon, ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villanueva ay puno ng init ng mga kandila at ang halimuyak ng bibingka at puto bumbong na inihahanda para sa Noche Buena. Ang tunog ng mga batang nangangaruling sa labas ng gate ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang himig ng kapayapaan na tila isang yakap sa kanyang kaluluwa. Nakatayo si Maricel sa harap ng malaking bintana. Tinitingnan ang payapang hardin. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na seda at sa kanyang leeg ay nagniningning ang locket ng kanyang ina. Sa loob ng silid na ibinigay ng kanyang lolo, isang silid na puno ng mga liham at alaala ng kanyang ina na tuklasan ni Maricel ang tunay na yaman. Hindi ito ang mga gintong alahas o ang mga offshore accounts, kundi ang mga sulat tungkol sa lakas ng isang babaeng marunong tumayo sa sariling mga paa. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Liza, ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng kayabangan, kundi isang uri ng kapanatagan na nagmumula sa simpleng pamumuhay. Nakasuot siya ng isang simpleng duster, at sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang maliit na basket ng mga prutas. Ate Maricel, dumaan lang po ako para magpasalamat. Ang boses ni Liza ay mahina, ngunit matatag. Si Mama, maayos na po ang kanyang dialysis. At salamat po dahil pinayagan niyo akong magtrabaho sa foundation niyo. Ngayon ko lang naramdaman na may silbi ang bawat pagod ko. Lumapit si Maricel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Liza. Ang bawat daliri na dati ay puno ng panghamak. Ngayon ay may bakas na ng pagsisikap. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa, Liza. Minsan, ang tunay na hustisya ay ang bigyan ng isang tao ng pagkakataong ituwid ang kanilang mali. Kumusta po si Kuya Adrian? Lako ang mahiyain na tanong ni Liza. Tumingin si Maricel sa malayo. Nakatanggap siya ng isang sulat kaninang umaga mula sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Leyte. Doon, si Adrian ay nagtatrabaho bilang isang kargador sa pantalan sa umaga at tumutulong sa pagtuturo sa mga bata sa gabi. Wala na ang kanyang mga mamahaling gamit, ngunit sa larawang kalakip ng sulat, nakita ni Maricel ang isang ngiting hindi kailanman nakita. Noong sila ay kasal pa, isang ngiti ng isang taong sa wakas ay natutong lumakad ng matuwid. Siya ay maayos na, Liza. Natututo na siyang mabuhay sa sarili niyang mga paa nang walang hinihiram na karangyaan mula sa iba. Sagot ni Maricel, ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang hapdi, kundi isang malalim na uri ng pag-unawa. Sa kabilang dako, si Eduardo at Clarice ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong. Ang bawat ginto na pilit nilang ninakaw ay naging mga bakal na rehas na ngayon ay kumukulong sa kanilang mga buhay. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay palaging tumpak. Nang sumapit ang hating gabi, lumabas si Maricel sa beranda. Ang langit ay puno ng mga bituin na tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus. Inihinga niya ang malamig na hangin ng madaling araw, ang hangin ng isang bagong taon at isang bagong simula. Napagtanto ni Maricel na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa tanikala ng galit, upang ang iyong sariling puso ay muling makalipad. Natagpuan na niya ang kanyang binhyen, isang kapayapaang hindi nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal niya sa kanyang sariling halaga. Isang huling golden moment ang naganap nang hawakan niya ang kanyang locket at bulong sa hangin. Salamat, Mama. Salamat dahil hinayaan mo akong matuklasan na ang bawat sugat ay may kasamang lakas. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka tinatrato ng ibang tao.
Ikaw ang may akda ng iyong sariling kaligayahan at sa bawat dapit hapon ng sakit. Palaging may darating na bukang liwayway ng bagong pag-asa. Hinarap ni Maricel ang sikat ng araw na nagsisimula ng sumilip sa Manila Bay. Ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang ginintuang liwanag na nagbabadya ng isang buhay na puno ng katwiran, katarungan, at tunay na pag-ibig sa sarili. Sa wakas, ang babaeng itinapon sa ulan ay naging isang reynang, marunong sumayaw sa gitna ng unos.